Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Nasaksihan na naman natin ang atrocities o itong mga kasamaan na ipinakikita ng CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng kaliwat kanang mga ambush at pagpatay sa ating mga kasundaluhan, mga kapulisan at maging sa inosente nating mga kababayan. Kabilang na po dito kamakailan lamang ang football player po ng FAU sa katauhan ni Kit Absalon, kung saan ito po ay nasawi doon sa kanyang bayan sa Masbate kasama yung kanyang pinsan na namimisiklita lamang. At ito pong football player na ito kasama yung kanyang pinsan ay nasawi po. Hindi lamang pangkaraniwang ambush, bagkus ito ay sa pamamagitan ng ibinaon na landmine at pagkatapos pinagbabaril pa na ang tingin ay kalaban. Gayong ito naman ay nagbibisiklita lamang, walang armas at mga bata pa, sapagkat mga edad 21 or 22 lamang ito. So ang ibig sabihin lamang po niyan, ipinakikita ng CPP, NPA, NDF na sila ay mga walang kakwinta-kwintang mga tao, sapagkat hindi sila nanghihinayang sa buhay na kanilang kinikitil ng walang kalaban-laban. At ito naman ay inako mismo ng NPA na mga tao nila ang may kagagawan nito. At humingi po sila ng sorry. Ngunit ano ang magagawang sorry sa ganun pong pangyayari? So nararapat lamang po na sa lalong madaling panahon ay wakasan ang kilusang komunista na isang terorista sa bansang Pilipinas. At ito po ang hamon natin sa PNP chief na si General Guillermo Eleazar at maging sa bagong chief ng Army na si General Centino. Sa kanilang pag-upo pa lamang sa kanilang tungkulin, sinabi na po nila na kanilang wawakasan ang kilusang komunista na kinikilalang organisasyon ng mga terorista dito sa ating bansa. At marahil dahil sa pahayag na yan ng mga bagong hipi na nakaupo sa PNP at sa Army, kung kaya naglunsad ang mga komunista, ang CPP, NPA, NDF ng mga pag-ambus, pagpatay sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So dahil po dito, tinatawagan po natin si General Eleazar at si General Centino na gawin sa lalong madaling panahon ang kanilang ipinangako
na pagbibigay wakas sa mga teroristang ito upang hindi na madagdagan ang mga biktima, ang kanilang biktima, lalo na sa bahagi ng mga inosenteng mamamayan. So, nananawagan po tayo sa dalawang magigiting na general na ito na to translate into action what they have verbally promised to the people, that they would immediately end this war against the local terrorists constituting the CPP, NPA, NTF. Ito po ang ating panawagan. Kailangan po itong gawin sa lalong madaling panahon, sapagkat ang mga local communist po ay ito po ay lalong lalakas lamang kung lalakas ang loob po nito kung makikita po nila na hindi masigasig ang pagtugis sa kanila. At kaugnay po dito, tinatawagan natin ngayon ang human rights, ang Commission on Human Rights, kung ano po ang kanilang masasabi dito. Sapagkat pagdating po sa mga pulis na nambibiktima ng mga inosente o nakakamatay ng mga kalaban ng Estado, maagap ang Commission on Human Rights. Katulad halimbawa sa nangyaring ito sa isang pulis na pumatay ng isang lola na walang kalaban-laban. Itong sinampan na to, kahalintulad ng ginawa ni Nuesca, ang Commission on Human Rights ay agad-agad na nagpahayag na sila ay na kanilang kinukondina ang nagawa ni sinampan na ito at kanilang iimbestigahan bilang isang maliwanag na human rights violations against a peaceful and helpless citizen committed by an active police officer. Well, of course, we join the CHR in condemning this police officer sinampan. Talaga naman pong karumaldumal at kahindik-hindik ang ginawa nito laban sa isang matandang babae na nagmamakaawa pa sa kanya na huwag niyang saktan, bagkus pinatay pa niya sa harap mismo ng mga publiko, kasama na rin ang kamag-anakan ng biktima. Well, of course, we condemn this, no? Pero ang sinasabi natin sa kaso naman ng NPA committed against this Kate Absalon and company, then tinatawagan po natin ang CHR dito kung ano ang kanilang aksyon
sapagkat maliwanag po na violation on human rights itong pagpatay kay Kit Absalom committed by the NPA. So titingnan po natin kung ano ang pronouncement ng CHR tungkol dito at kung ano ang kanilang gagawin. Sapagkat doon po sa kaso ng nisinampan, agad nagpahayag ang CHR na ito ay karumaldumal at ito ay kinukundina nila. Na tama naman po, sinasangayonan po natin yan because even the PNP as an institution itself, the government also condemns this abusive police officer, and we all agree that he should be brought to the bar of justice for him to answer the responsibilities accruing to this crime of murder committed by him against the woman, the old woman victim. Kaya lamang po doon sa pahayag ng CHR na sinasabi niyang nito through Attorney De Guia na kaya nagagawa ito ng pulis katulad ni Nuwisca at ni Sinampan because there is that culture of tolerance for the police personnel to kill, implying that the Duterte administration encourages the police officers to kill anybody, whether criminal or innocent. This is something that we condemn in the pronouncement of the CHR, because again we believe that there is no such culture of tolerance for the PNP personnel to kill innocent. What happened with Nuesca and Sinampan are but isolated cases reflecting rotten eggs elements in the PNP. And this is again, as we have said, a challenge to General Eliasar to clean up the PNP institution from rotten elements so that the trust of the people could be restored in the PNP as the protector of the people. So, ito po yung ating panawagan sa bagong pinuno ng PNP in the person of General Eliasar. Well, sa iba pong usapin, mainit na mainit po ang mga balita. Halimbawa po, itong affirmation by the Court of Appeals of the case of Trillanes, acquitting him from the crime of kudeta.
tungkol po sa amnesty. Ang sinabi po ng korte dyan, valid ang amnesty na iginawad ni Benigno Aquino kay Trillanes sapagkat ito ay question ito ng gobyerno. But then the court, the Regional Trial Court of Makati ruled that Trillanes could no longer be arrested for the said crime because by its findings, the amnesty was duly granted by then President Aquino, and the said decision of the RTC was affirmed by the Court of Appeals. Thereby, Trillanes is in effect acquitted from the said crime of Codita. Well, this may be a victory on the part of Trillanes, and Trillanes is very proud of it, saying na ang nangyari ay kahit na ginagamit ng Duterte administration yung kanyang kapangyarihan laban sa kanya, nananaig pa rin ang kapangyarihan ng hustisya. Well, of course, it's true that justice is given by the court where the same is due. But what is not true here is his pronouncement to the effect that the administration use its power against him. Hindi po totoo yan. President Duterte, of course, does not interfere with the court in whatever decision they have made on the matter. Ang dapat, ang ginagawa ni Trillanes, magpasalamat na lang siya. Pero yung kaladkarin pa niya, ang administrasyon ni Pangulong Duterte sa pagsasabi na ginagamit nito ang kapangyarihan ng pamahalaan laban sa kanya, hindi po totoo yan. Yan ay malisyusong pagbibintang, paninira sa administrasyong Duterte. And this is what we dislike in Trillanes, the king of deception. Panluloko sa sambayan ng Pilipino kahit walang basihan sa kanyang mga sinasabi. And this make him doesn't work for being a president. At alam po ng sambayan ng Pilipino ang mga bagay na ito. Kaya nga lamang, hindi siya pinapatulan. Walang nag-aabala para sagutin siya sa kanyang mga kasinungalingan. The reason why we take this opportunity to tell the people about his pronouncement, lest without being contradicted, the people will believe in it. The reason why we are talking about this, so that somehow the people will also be informed the truth and the nature of the said court decision. Of course, that being the decision, we do agree, as we have said. Nevertheless,
We do not agree of side pronouncement made by Trillanes to the effect that the administration employed or powers within its hands just to pin him down. Hindi na si Trillanes, hindi po yan pinapatulan ng ating pamahalaan in terms of giving counter pronouncement of what he said. Kasi ang sabi po natin na si Trillanes ay nabubulagan ng kanyang mga pangarap na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. A thing which will never happen anyway. Kaya marami siyang mga sinasabi against President Duterte and his administration because he's laying predicate. Trillanes is laying predicate for his presidential candidacy by maliciously imputing to President Duterte and his administration anything bad about it, whether he has or has not a proof to what he said. Alam niyang hindi na pwedeng tumakbo si President Duterte for re-election as president. But his endorsement to whomever he would be endorsing will be a great job which would turn the event in favor of that person, whoever will be endorsed by President Duterte. Therefore, at the earliest time possible, whenever there is an opportunity, Trillanes takes the advantage of maligning the President and his administration so that whoever will be endorsed by him will not win, because Trillanes believes that by so doing he inject mental conditioning upon the voting public. And the very reason why we are compelled also to counter what Trillanes is saying, although of course we likewise believe that he is not worth listening to, and that the voting public will not vote him for president. On the while, tapusin po natin ang ating talakayan ngayong gabi. At bilang suporta po, we invite everyone to subscribe to our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Maraming pong salamat at magandang gabi.